Hello everyone! It's me, Len and Arnel Tupas Juron. As you know guys, alam niyo na yung kwento namin, di ba? Pero kwento ko ng masinsinan sa inyo. Kaya kami nandito sa Amerika kasi tumakas kami sa Norway, di ba? Kasi kukunin siya ng Barnevern. Yung Barnevern is a Child Welfare Norway. Yun. Yung pinakauna talaga, kaya kami may sa Barnevern, may kaso. Kasi, yung 9 months old pa si RR, kasi siya may ubo, konti ako. Kasi, yung 9 years, 9, sorry, kasi yung 9 months old pa si RR, pumunta kami sa midwife sa Norway. Si RR, siya, maliit at magaan. Tsaka hindi siya gumagapang, hindi siya yung mag-crawl. Kaya nung pumunta kami sa midwife, tinanong kami ng Barnevern bakit hindi pa siya gumagapang. Sabi namin kasi akala namin normal lang siya na hindi pa siya gumagapang kasi 9 months pa lang siya. And then after ng 1 week, naka-receive na lang kami bigla ng notice na galing Barnevern, yung Childwelfare, na may meeting kami with them. And then, pumunta kami sa meeting, wala kaming kaalam-alam. Pumunta kami sa meeting, wala kaming kaalam-alam kung ano yung kaso namin. Bakit kami na Barnevern? Yung may kaso doon kung sa Pilipinas, Pantay Bata, or DSWD. Tapos, pumunta kami doon na walang kaalam-alam, and then, nag-meeting na kami doon, tapos ayun na nga, nasa table na kami, tapos nakinig kami kung bakit andun kami. And then yun na nga you guys, yung sabi ng Barnevern, si RR, bakit daw hindi gumagapang? Tapos sabi namin, kasi hindi pa siya ready gumapang, di ba? Bakit naman pipilitin kung hindi pa siya ready gumapang? And then, yung after ng meeting nun, kasunod na nun, may meeting na kami every week. Parang parang may meeting na kami every week. Parang minomonitor na kami kung paano namin alagaan si RR. And then after nun, may meeting kami every week. Every week sa kanila, tapos si RR, in-enroll siya sa physical therapist, which is nakatulong din naman yung physical therapy sa kanya. Pero all what we need is help, hindi DSWD, hindi Bantay Bata, hindi Barnevern ang gusto namin. Yung gusto na namin yung tungkol kay R, kailangan namin ng doktor, pediatrician, physical therapist, yung makatulong talaga sa health lang niya. Kasi nai-stress kami kapag may kaso kami sa Barnevern. Kasi doon sa Norway, pag may kaso ka ng Barnevern talaga, nakaka-stress talaga. Tapos busy ka pa talaga sa trabaho, isisingit mo pa yung meeting. Tapos sakit talaga sa ulo guys, sakit sa ulo. Yung mga hindi na Barnevern guys, yung mga nanay na hindi nakaranas ng gaano kahirap guys. Gaano kahirap yung mabarnabarn ka. Tapos magtatrabaho ka pa. Tapos uuwi ka ng maaga kasi hindi mo matatapos yung school. Yung school mo. Kasi nag-aaral din ako guys ng pastry chief sa Norway. Ako guys, pastry chief student. And then, nakakalungkot talaga yung nangyari sa amin. Kasi, dumating yung time na tumakas na talaga kami sa Norway. Kasi, nung December 14, habang nasa school ako, 8 a.m., naka-receive ako ng tawag sa kanila na may meeting, emergency meeting daw. Tapos, last day ko ng school kasi magbabakasyon na kami. December 14
Nasa school ako. Last day namin. Tapos tumawag sila sa amin. Tapos yung asawa ko, nasa bahay pa kasi yung trabaho niya, 2:00 pa mag-umpisa. Sa bahay pa siya. Tapos si RR, hinatid niya sa Barnahagi yung kindergarten ni RR. Hinatid na niya. Tapos, ayun na nga, pinatawag na kami guys. Yung dalawa kong anak, yung isa nasa school na, yung isa nasa training. Kasi yung 17 years old pa lang nung si Chris, nung 2022, nung bago kami umalis, 17 years old, nasa nasa training siya guys. Nasa training siya sa mechanic siya guys. Yun yung pangalawa kong anak. Ayan, pinakita ko sa screen yung ano namin, yung huli naming pagkikita guys. Kasi after ng meeting, dumiretso na kami sa bahay guys. Nag-impake na kami. Sorry guys. Nag-impake na kami. Hindi ko alam kung bago pa lang kami after ng pala ng meeting guys. Paglabas namin sa meeting guys. Guys, yung hindi namin alam yung gagawin namin. Yung meeting pala kami guys. Yung meeting pala kami. Yung meeting doon, andun lahat yung mga sacks behind there. Andun lahat yung mga humahawak sa case namin, yung 4. 3 babae, tsaka 1 lalaki. Andun guys. Tapos sinabi nila na, pala guys, kukunin nila si RR kasi hindi daw nagsasalita, maliit, and then, hindi daw kami fit na parent para kay RR. Tapos ilagay na nila sa foster parent guys as soon as possible. In example nila guys, tinanong kaming dalawa ng asawa ko. Tinanong kami kung ano ang sagot nyo dito, sabi nila. In example nila yung lion. Yung lion guys, yung leon, kapag may brain tumor or cancer ba yun, daw yung brain. Unti-unti daw mawawala yung brain kasi kinakain ng cancer yung brain ng leon. Yun daw ang mangyayari sa anak namin kapag hindi nila kinuha sa amin. And then, napaka-stressful talaga nung guys. Tapos, yun na guys. Tapos, yun ang in-example nila. Tapos, kailangan daw sa lalong madaling panahon, makuha na nila si RR sa amin. Kasi kung si RR daw, kapag mawalan na daw ng brain, mamamatay daw si RR. Kapag lalong tumatagal sa amin. Ako yung asawa ko, kinakabahan na talaga ako dun sa meeting. Kinakabahan talaga ako sa meeting. And then, guys, yung, grabe, hindi ko talaga maalala yung iba, guys. Yung sa meeting, sinasabi nila na, daw, yung pagpunta nila sa bahay, hindi daw nila nagustuhan. Kasi, guys, December 3 to January 3, may home visit kami, guys. 4 hours a day. 6 a.m., pagkagising namin, nasa bahay na sila. Nasa pintuan na sila. Mag-observe sila kung paano kami maghahanda ng almusal. Paano namin pakainin si RR sa umaga. At then, kung paano kami mag-prepare to Barnahagi. And then, paglabas ko ng bahay, kasi ihatid ko siya, kasi nakawagon lang ako, hindi ako nagda-drive. So, maglalakad ako ng parang 20 minutes. Andun na sila sa Barnahagi. Yung Barnahagi, guys, kindergarten. Andun na sila sa Barnahagi, nag-aabang. With video camera, guys. Bibidyoan nila ako paano ko i-deliver si RR. And then, the same day, nang pagkuha ko kay RR, ng 4:30 or 4 ng hapon, andun na din sila nag-aabang. And then, titingnan nila, bibidyohan nila kung paano kukunin si RR. The same din sa asawa ko. Kung asawa ko ang maghahatid or kukuha. Ganon din, bibidyohan din nila kung paano namin i-deliver si RR tsaka kukunin.
Napaka-stressful talaga guys kasi nag-aaral pa ako, nagtatrabaho pa ako. Tapos andyan pa sila pag uwi namin sa bahay. Tapos pag pasok nila sa bahay, mag-o-observe sila guys. Mag-o-observe sila lahat. Tapos sabihin nila, oh, do what you want. Don't mind us here. We're okay. Yung ituring na daw sila na ituring na daw sila na hangin lang daw sila na hindi sila nakaupo dyan sa sofa. Pero lahat ng kilos at galaw namin guys, naka-note. May notebook sila na malaki guys. Sulat. Tumitingin sila sa amin. Smile lang nga plastic guys. Nakasmile sila. Tapos, pero kahit galit ako sa kanila guys, tinuturing ko sila na parang bisita pa rin. As respect. Na, oh, you like coffee, you like tea, oh, no, ganun sila. Oh, we're okay, oh yes, ganun sila minsan. Itong si RR, nung home visit namin guys, December 3 to January 3. Araw-araw yun guys, araw-araw. Tapos hindi kami makapag-decide kung anong date sila pupunta. Sila ang magdi-decide. Kahit Sabado, Linggo. Tapos kapag mayroon pang weekend guys na 8 a.m. to 5 p.m. guys, dadalhin kami sa isang malaking bahay. Tapos doon o-observeran kami na mag-lunch, saka dinner, kung anong ginagawa namin kay RR guys. O-observeran talaga kami guys. Tapos guys, yung Barnevern talaga guys, napaka-stress. Yung 1 month na home visit yung tawag doon guys, home visit. Kasi kasi nga obserbaran nga kami. Kasi guys, si RR guys, talaga yung anak ko guys, late development siya guys. Below siya ng 1 year sa edad niya. Ito ngayon siya. Pero di ba kukunin siya kasi hindi siya nagsasalita guys. Ngayon nagsasalita na siya guys, straight English guys. Kung nakuha siya guys, kung hindi namin siya natakas, yung foster parent, di ba? Tapos siya guys, nung may isang beses guys, galing kami ng Pilipinas, si RR naka-sleeper. Di ba sa Pilipinas, pwede lang makachanelas lang guys sa atin. Wala nang pakialam. Makachanelas ka o sapatos. Tapos si RR, kasi nagbakasyon kami 2022 August sa Pilipinas. Pag uwi namin, kasi 1 month kami doon. Si RR, gusto niya magchanelas. Ayaw niya ng sapatos. So nagchanelas siya first day sa Barnahagi pagbalik namin. And then yun pala, hindi ko alam na tinawagan na ng kindergarten. Yung kindergarten din guys, yung eyes nila guys, mga plastic din sila guys. Reported lahat sa Barnevern. Hindi namin alam. Yung chinelas ni report. Ayun, tinawag na naman ulit kami tungkol sa chinelas. Bakit ko na pinasuot ng chinelas? Sabi ko, pinasuot ko ng chinelas kasi gusto niya. At then summer naman ngayon, mainit. Anong masama doon? Issue pa rin ang chinelas guys. Tapos itong si RR guys, itong anak ko guys, siya guys, yung mata niya, duling minsan guys, yung isa gumaganon. Tapos di ba sa Pilipinas, normal na sa atin yung nanay, yung mga lola natin, mama natin. Di ba normal na yung parang iganon guys, i-reset. Parang ganon guys, reset. Tapos nakita ako ng Barnevern guys, nung nasa bahay sila, kasi si RR parang naduling. Kasi hanggang ngayon guys, parang naduduling. May siya guys, may ophthalmologist ba yun yung sa mata. Meron siyang control doon dito sa Amerika din. And then sabi niya, itigil ko daw kasi nai-stress daw si RR sa akin. Ako nga ang nai-stress sa kanila. Normal naman sa ating mga Pilipino ganun ng mata, di ba? Normal lang yun. Pero sa kanila hindi daw. May isa pang incident guys na nasa isang buong bahay kami guys. 8 to 5 p.m. And then naglalaro kami ni RR. Tapos di ba normal lang sa bata na kapag maglaro siya ng isang laruan, after mga 5 or 10 minutes, ayaw na niya, di ba? Normal lang sa nanay na bigyan siya ng bagong laruan. And then, pinigilan ako ng Barnevern. Bakit ko daw bibigyan ng laruan?
hinayaan pa niyang umiyak ng mga 3 minutes bago niya ako allow i-ano yung bata, bigyan ng laruan. Mas gusto din pa nilang umiyak kaysa bigyan ng laruan. Napaka-strange ng ano nila guys, yung pakikisama sa mga bata, pag-aalaga ng mga bata. May ano guys, may 'di ba may meeting kami every week, and minsan guys 4 times a week, and then 3 times a week dun sa opisina. Pero nung nag-home visit na sila, in-schedule na nila December 3, 2022 to January 3, 2023. 1 month yun guys. Yung ano nila, 10 weeks, 8 weeks, coupon, 8-week visit. Ayun. Kahit hindi namin kagustuhan na pupunta sila, pinapatuloy pa rin namin sila sa bahay. Tapos gusto pa nila maglagay guys ng video camera sa bahay. Hindi na kami pumayag. Kasi pinayagan na nga namin silang makapasok sa bahay. Bakit pa magbi-video camera sila? Tapos, pag galing ng Barnahagi guys, pag galing ng kindergarten, guys, may grocery. Dumadaan ako ng grocery. Minsan, binibilan ko si RR ng candy, cookies, or cupcake. Yun. Kaya pag uwi, minsan, hindi kumakain si RR ng marami guys. Konti lang. Kasi si RR naman talaga, maliit naman talaga siya. Kasi guys, hindi siya malakas kumain. Tapos maliit naman talaga kami. Yung husband ko, Filipino-American, he's pure Filipino blood, mama, papa, Filipino. Mama at papa niya, Filipino. Pero, my husband, born and raised in California. So, yung asawa ko, Filipino blood. And I am Filipino blood. So, yung anak namin, Filipino. So, maliit, di ba? Kinukompare nila sa Norwegian. Kasi ng Norwegian guys, mga higante guys, mga bata, higante. Yung size ito ng anak ko, parang 2 years old lang to guys. Yung, di ba 4 na ngayon si RR? Sa Norwegian. Yung mga kaedaran niya. Hanggang dito lang si RR. Maliit talaga siya guys. As in Filipino na maliit. Parang yung cute. Yun yung anak ko guys. And then, may isang senaryo pa sa bahay na si RR naglalaro, nag-o-observe yung dalawang babae, yung Barnevern, yung bantay bata na nag-o-observe sa bahay. Tapos yung papa ni RR, tsaka si RR, naglalaro ng ball. Tapos umiyak bigla. Hindi namin alam kung bakit umiyak. Tapos sabi nila, si RR daw, may epilepsy daw. Kasi umiyak daw. Sabi ko, umiyak lang, may epilepsy na. Tapos sabi nila, i-schedule daw nila doon sa yung big hospital ng Oslo. Yung hospital namin doon, Ahos, yung pinakamalaking main hospital. Doon lahat yung mga espesyalista. And then kahit hindi naman namin gusto guys, na ipa-check up sa epilepsy. Kasi wala naman talaga siyang epilepsy guys. Yung epilepsy, iba naman talaga yung epilepsy, di ba guys? Magminig-minig. Di ba alam naman natin yung kung ano yung epilepsy. Hindi naman tayo bobo na hindi natin alam yun. Pero pumayag pa din kami sa doctor appointment doon. Pumunta kami doon. Pero hindi ako pumunta guys kasi may trabaho ako. Yung asawa ko lang. Ayun guys, nasa screen guys kung paano siya pinapa-epilepsy. Ang daming mga sa ulo. Ang daming sa ulo guys na mga wire dyan. Tapos yung result ng epilepsy, negative. Sabi ko na nga ba negative? Tapos din, ay okay, ganun-ganun lang sila. Gusto ko sila sumbatan. Pero wala lang sa akin. Kahit binaliwala ko lang. Kasi mali talaga sila, negative ang result. And then guys, before yun ng bakasyon namin sa Pilipinas, August. And then September 2022, sabi nila, hindi daw sila satisfied sa first epilepsy test kay RR. Gusto nilang ulitin kasi may epilepsy nga daw si RR.
Pinipilit nila kahit negative. Ano sila, bulag, parang hindi sila makabasa kung anong nakalagay sa papel. Nakalagay sa papel. And then, galit na talaga ako guys nung pumunta ulit kami doon sa epilepsy na doktor. And then, chinik up ulit si RR. Ibang process na naman yung inano nila kasi gusto talaga nilang lumabas na positive si RR sa epilepsy. And then, doon na kami sa hospital guys. Nagalit talaga ako sa sa doktor nung nag-check up sa kanya guys. Kasi sino ba namang hindi maduling yung mata guys? Naka-off lahat yung ilaw sa room, nakasira lahat ng bintana, tapos may isang malaking ilaw na tinututok sa mata ni RR. Kahit ikaw, maduduling ka, di ba? Maduduling ka. Kasi isang white, bright light, tinutok doon, direct to the eyes of my baby. So si RR, maduduling din. Mag-double eyes talaga si RR. Tapos kinabahan na ako doon kasi si RR, umiyak siya ng umiyak kasi sino ba namang hindi umiyak? Madilim na madilim, tapos tututukan ka ng malaking parang flashlight na puti. Natakot ako sa result, pero thanks God, yung second result, negative again. Kaya tuwang-tuwa ako na negative siya sa epilepsy. Kasi alam naman natin kung paano umaatake yung epilepsy. And then guys, yung isang beses, nasa bahay sila. Si RR, yung paborito niya, carrots. And then, nag-dinner na kami, tuwang-tuwa ako kasi si RR, ang dami niyang kinain. Sabi ko sa isip ko, tapos nakatingin sila, nakasmile sila. Oh, RR, Beldebra, this piece of me. Sabi nila, ang dami daw kinain ni RR. And then, yeah, because his favorite, that's his favorite, the carrots, the soup, carrot soup and chicken soup, his favorite. Tuwang-tuwa ako guys kasi natuwa, sumaya din sila guys, nakita ko sumaya sila, natuwa sila. Plastic lang pala guys, plastic lang. Kasi kinabukasan, nag-meeting ulit kami sa opisina. And then doon, sabi sa opisina, si RR daw, nung gabi, nung kahapon, kain daw ng kain guys, ang dami daw kinain, gutom na gutom daw. Hindi ko daw pinakain buong araw. Paano ko papakainin buong araw? Nasa kindergarten siya, from 7 to 4. And then, ako nasa school at trabaho. Kasi half school ako, and then ang half hour ko, yung 6 hours, trabaho din ako. And then, kukunin mo si RR. Napaka-hectic talaga ng schedule ko guys. Akala ko matawa na sila kasi ang dami niyang kinain kasi lagi nilang nireklamo sa akin kasi hindi ko na pinapakain si RR. Nung ang dami namang kinain ni RR, ang dami na naman nilang reklamo na hindi ko daw pinapakain. Ganon guys. Ganon sila mag-isip. Grabe. And then may isang business pa guys, yung ni RR, yung dentist ni RR, kasi yung asawa ko ang pumunta ng isang beses. And then, kinabukasan, ako ang nag-deliver kay RR sa Barnevern. Tinanong ako ang tungkol sa dentist ni RR. Sabi ko, hindi ko pa alam kasi hindi pa kami nag-usap kasi pagdating niya, pumunta na naman ako ng trabaho kasi night shift ako nung time na yon. Tapos kinabukasan, pagbalik ko ng 5 a.m. and then 5 a.m. din ang bus ng asawa ko to work. So, hindi na kami nakapag-usap tungkol dun sa dentist. Tapos, nung tinanong ako ng kindergarten assistant, ang sabi ko, hindi ko pa alam kung anong nangyari sa dentist, sa check-up. Nireport ako sa Barnevern. And then, another record na naman, ng meeting na naman, kung bakit daw ako hindi concerned sa dentist ni RR. Ayun, nag-explain na naman ako, paulit-ulit. And then, balik ulit tayo dun sa meeting, guys. Nung sa meeting na, guys, yun na nga, guys. Balik ulit tayo sa bahay. Sa bahay, guys. Isang beses, guys, 9
9 p.m. na guys, hindi pa sila umalis ng bahay. And then, sabi ko, sabi ko guys, matutulog na kami. Tapos si RR, bago ko natulog, nagbasa muna ako ng libro. And then, natulog na kami. And then sabi niya, tapos ino-off ko na yung ilaw. Tapos andun sila guys, nakatayo sa kama. Sabi nila, paano si RR, matutulog na rin si RR, nakapikit na si RR, tapos ako magpipikit na din ako, kahit andyan sila guys, kasi hindi talaga sila alis, iwan ko anong araw na yun, ayaw talaga nila umalis ng bahay, kasi gabi na. Sabi nila, kahit nakapikit na ako, andun sila nakatayo, dalawa sila, sabi nila, paano daw kung i-off ko daw yung ilaw, ano ba daw ang gagawin ni RR? Sabi ko, wala, kasi matutulog naman siya, kasi sanay naman siya matulog na naka-off yung ilaw. Yun yung time na last day na pala yun. Last night na pala namin yun. Yun, kinabukasan guys, balik ulit tayo dun sa tawag guys, yung sa last day ng school ko. Yun, tinawagan na ako na may emergency meeting na naman. And then sinabi ko sa kanila, bakit kagabi hindi niyo ako sinabihan na may emergency meeting, hindi na sana ako pumasok sa school. Tapos sabi nila kasi ngayon lang nila napagdesisyonan. Tapos sabi nila, nasa akin daw kung a-attend ako o hindi. Tapos sabi ng asawa ko, attend na lang ako kasi mukhang importante. And then after, kinuha ko ng asawa ko sa school, and then nag-drive na kami direct to the office, to the childwelfare office. Doon sa ESM. And then, yun na nga guys, yung meeting guys, ayun na nga, sinabi na nga lahat, yung meeting, mga ayaw nila. Hindi ko ma-detalye lahat guys, kasi nakalimutan ko ng iba, yung mga highlight lang ang mga sinabi ko. Kasi ang hirap talaga ng may Barnevern case guys. Sakit sa puso guys, sakit sa puso. And then, sakit sa dibdib, sakit sa isip. Mababaliw ka talaga guys. And then, yung time na yun guys, si RR 3 years old pa lang, diba? 2022. Yung nagsimula ang Barnevern case namin, 9 months pa lang siya. So, 3 years. 3 years yung case namin sa kanila. Tapos, iba't iba ng saksbihander ang humawak sa case namin. Iba't iba na, yung case worker. At tumatawag sa amin, iba-iba na. And then guys, after ng meeting, lumabas kami sa hall ng komuna, ng Ulinsacre Komuna, dun sa hall ng building. The same kami ng isip ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, babe, we need to go now. Kuya, we need to go now. Tapos sabi ko, but we don't have a suitcase. And then, tayong mall guys, katabi lang. And then, we need to buy a suitcase in the mall. And then, I told him, parking the car under the Bagorama store. Para paglabas namin sa store, nabitbit yung malita, the elevator, car na agad. Para kung may makakita sa amin, hindi kami makita kasi diretso na sa elevator, diba? Tapos, nung namimili kami ng maleta, kinakabahan na ako kung ano nang mangyayari, kung aalis ba talaga ako o hindi, kung paunahin ko lang si Ara tsaka si asawa ko. Hindi ko na alam, ang isip ko guys, lito. Tapos, umiiyak na ako guys, pero hindi pa ako nagpahalata sa cashier. Umiiyak ako baka makahalata sila ba natatakas kami. Tapos, pag uwi namin ng bahay guys, iyak na ako ng iyak guys, habang nag-i-impacti ako guys, pero hindi ko alam kung anong ilalagay ko sa suitcase guys. Pagdating ko dito, ang nailagay ko, half ng suitcase ko, puro pantalon guys ang nadala ko sa sobrang stress ko. And then, yung asawa ko, nung nag-impacti, yung walang laman yung suitcase niya guys, yung laman lang, ewan ko anong laman niya, basta isang t-shirt lang, basta hindi nalalagyan. So nilagyan ko ng lahat ng mga mga damit, pero hindi ko nakadala ng laruan. Yun talaga namin dala namin guys, isang suitcase,
na chicken at saka dalawang hand luggage, tsaka isang baby bag. Yun ang nadala namin, guys. And then, yun na nga, guys. Nag-impake na kami. Tapos, hindi ko na alam ang gagawin ko, guys. Maiiwan na yung dalawang anak ko. Si Ken, naaawa ako, guys, talaga. Kasi, kahit 23 years old na yun, guys. Baby ko pa din yun. Kahit gano'n katanda na yung anak natin, guys. Sa mga nanay yan, makarelate. Baby pa din natin sila, kahit gano'n na sila katanda, guys. And then, guys, yung iyak na ako ng iyak na hindi ko na alam yung gagawin ko sa isip ko. Tapos sabi ko, halika na, kukunin na natin, nilalak namin yung door. Tapos pinicturean ko lahat ng sulok ng bahay. Kwarto ko, kusina, banyo. Kasi mamimiss ko yan. Mga anak ko, hindi ko na sila makikita, guys. Kasi alam kong ilang months, ilang taon pa kami magkikita ulit. Kasi emergency nga yung flight namin. Tapos umalis na kami, guys, kasi may sasakyan namin kami. May car, dumiretso na kami sa Barnevern sa kindergarten. Kinuha na namin si RR. Nagmamadali talaga kami kasi baka maunahan kami. Dun sa kindergarten, baka maunahan kami, guys. Tapos yun sa likong compartment ng car, guys, puno ng mga gamit. Tapos nung pulang-pula yung mata ko, guys, pero naghugas talaga ako ng marami. Hugas ako ng mata para hindi halata na mapula at umiiyak. Pero halata pa rin, pero hindi masyado kasi nag-ano talaga akong tubig. Tapos yung pagpasok ko ng kindergarten sa gate, parang ibang tao ako. Sumaya ako, parang naging artista ako bigla, guys. Ganun pala yung artista, guys. Artista, mag-acting ka. Sabi ko, oy, good morning, good morning. Ang sabi ko, good morning. Where's RR? Sabi ko, RR there, in that room. And kinuha ko si RR, let's go, mama niya. Tapos niyak ako si RR, tapos kinuha ko lahat ng sekreto, yung may kabinet si RR sa mga hagit, kinuha ko lahat ng mga gamit niya. Pero iniwanan ko ng konting mga gamit para hindi halata. And then, nilagay ko na si RR sa car seat. Tapos nung nilagay na namin siya sa car seat, sabi ko, kasi yung pangalawa kong anak si Chris, malapit lang yung training niya. Kasi mechanic siya, guys. Yung anak ko 17 years old pa noon. Mechanic siya. Sabi ko, pwede ba nating daanan si Chris? Kasi hindi ko na siya makikita. Tapos pumunta na kami kay Chris. Tapos doon kami sa reception. Kasi sa trabaho niya, sa Molersville. Tapos tinawag si Chris, mga 5 minutes pa siya. Wala akong babag. Chris, babay na Chris. Uwi na. Chris, babay na Chris. Punta na kami ng Amerika. Iligtas na namin si RR. Maiwan ka na, Chris. Maiwan ka na namin. Hindi ka na namin makikita, Chris. Chris, I love you, Chris. Sabi ko kay Chris. Hindi ko gusto iwan ka. Pero kailangan natin iligtas ang baby brother mo. Sabi ko sa kanya. And then, tapos si Chris, parang naiiyak siya konti. Pero hindi siya umiyak. And then, afternoon, dumiretso na kami sa airport, guys. Sa Barnevern Airport, OSL. Tapos pagdating namin doon, sa screen, nag-search kami sa internet ng ticket, guys, to America. Kahit saang state ng America, aalis kami as long as may flight on that day. December 14, guys. And then, wala nang flight to America, guys. And then, nag-isip kami ng anong solusyon na makaalis talaga kami ng Norway. Pero may naisip ako na may train to Stockholm, Sweden, sa Oslo, yung main capital which is 25 minutes from Barnevern. Or 10 minutes kung mag-fletugit kami yung plane train. Or normal train lang, 25 minutes ng normal train lang kami. Kasi
Kasi guys, naka-receive akong bigla ng text galing pulis. Kinakabahan ako guys, nung pagbasa ko sa text, nakalagay puliti. And then, pagkabasa ko, at that time guys, kasi ang passport ko guys, ma-expire na. And then, ang pulis, sabi ng pulis sa akin, pwede mo nang makuha ang passport mo kasi December 25, 27 ka sana yun makukuha. December 14 pa yun, di ba? Sabi ng pulis, pwede mo nang kukunin ang passport mo. Tuwang-tuwa talaga ako, guys. And then, tapos yung Lillestrøm, guys, madaanan, papunta ng Oslo, bumaba kami nag-take kami ng train from Gardermoen to Lillestrøm, and then Lillestrøm, doon na sa terminal si RR, tsaka si asawa ko naghintay. Ako na lang ang tumakbo doon sa police station. Na yung parang USCIS ng Amerika. UDI, yung tawag sa Norway, UDI. Pumunta ako doon, tumakbo talaga ako doon, tapos naglinya, nag-abang-abang, mga 15 minutes. And then, pag sabi ko, kukunin ko na yung passport ko. And then, hinanap nila yung luma kong passport. Wala akong dala kasi na-stress na ako, di ba? Sabi nila, hindi namin pwedeng ibigay yung passport mo kung wala yung luma. Tumakbo na naman ako sa train station. Yung lakad doon, parang 20 minutes lakad. Nakuha ko lang ng 10 minutes na takbo. At then, bumalik ulit ako doon sa police. And then, ayan na, pinakita na. Tapos, nakuha ko na. Tapos, pagkakuha ko na, sumakay ulit kami ng train to Oslo, which is 10 minutes na lang mula sa Lillestrøm yung Oslo. Pagdating namin ng Oslo, 5 p.m. Kasi umalis kami ng bahay 3 p.m., di ba? 2 p.m. And then, nasa Oslo na kami ng 5 p.m. And then, pagdating ng 5 p.m., naiisip namin yung train nga, di ba, to Sweden, to Stockholm. And then, yung Stockholm, Sweden, yung train sira, guys. Sira. Tinabakan na kami, guys, kung anong gagawin namin. Tapos, sabi ko, maghintay na lang tayo. Tapos, sabi ng asawa ko, paano kung hindi yan maano ngayon? Kung aandar yan. Magtiwala ka lang, aandar yan. Tapos, 5 p.m. Tapos, habang naghintay kami ng train to Sweden, na maayos yun, guys, nagte-text na ako sa anak ko, sa panganay ko, kay Ken, in-explain ko na lahat. Sabi ko, kailangan nating iligtas yung baby brother mo. Tapos, sabi niya, tapos na sa bahay na pala siya ng alas 3, guys, yung anak ko. Hindi man lang, candy? You like candy? Humingi ng candy, guys. Tapos, di ba 3 p.m. nasa bahay na pala siya. And then, sabi niya sa akin, andun daw yung Barnevern ng 3 p.m., di ba? Alas 2 kami umalis. 2 p.m. kami umalis. And then 3 p.m., andun na pala yung bahay. Sabay sila dumating ng anak ko. And then, tinatanong daw kami kung nasaan kami. Sabi ng anak ko, wala akong alam, sabi niya. Kasi wala naman talaga siyang alam. Kasi nasa school siya. Tapos, sabi ko, wag mong sabihin, Kin, na nasa Oslo kami kasi masundan kami dito. Mapigil kami, makuha nila si RR, sabi ng Ken. Oo, mama, hindi ko sasabihin. Tapos, nung alas 3 yun, di ba? Pagka 6 p.m. daw, bumalik yung Barnevern, mga tatlo daw sila bumalik. 6 p.m. bumalik, at saka 8 p.m. the same day, na may pulis nang kasama. Tapos si Ken, pinipilit na siya na magsalita kung saan kami. Sabi ko, Ken, kahit anong nangyari, wag mong sabihin na nasa Oslo kami. And then, 8 p.m. na naayos yung train to Stockholm. So, 8 p.m. na kami nakaalis ng Norway. The same day, December 14. So, habang naghihintay kami, bumili pa kami ng Burger King, ng dinner namin, and then, yung SIM card namin, pinlash namin sa toilet, para hindi matrace yung SIM card namin. So, wala na kaming card. Yung contact na lang sa anak ko, na lang talaga, messenger. Kasi natakot kami sa SIM card kasi baka matrace kami, diba? Yung Google Map. And then, pagka 8 p.m.,
nung nasa Sweden na kami, wala pa kaming ticket, sabi nung nung tumakbo na ang train to Sweden, sabi ng driver, bakit wala daw kaming ticket, pwede daw kaming ma-fines ng, ano ba yun, 1,200 kroner yung fines, kasi wala kaming ticket na sumakay, kasi akala namin doon nabibili sa sa loob ng train, hindi pala, sabi ng ticket ng conductor sa amin, dapat daw, nagbili na daw kami doon sa machine. Sabi namin, hindi namin alam kasi first time namin to nag-take ng train to Stockholm. Hindi namin alam. Tapos, pero mabait yung driver. Mabait siya. Tapos parang, kinukonsider niya kami na first time lang namin. Ayun, ang bait niya. Parang may tumulong pa din sa amin. Malaking itulong ng driver sa amin. Hindi kami pinalabas. Hindi kami tinakon sa labas. Kasi, yun nga, first time namin. Tapos, nag-buy na kami online sa, ticket. And then, dumating kami ng Sweden. Alas 11 na ng gabi. Alas 11. Wala ng flight to America din. Pero, masaya pa din kami kasi at least nakaalis na kami ng Norway. Wala na kami sa territory ng Norway. Nasa Sweden na kami. Nung nasa Sweden na kami, doon na kami nag-overnight. And then, naghanap na kami ng online ticket. Yung pinakamaagang flight to America talaga ang kinuha namin, nakakuha kami ng ticket December 15, 10 a.m. yung flight namin. And then 6 a.m. pa lang, nakapila na kami sa doon, yung pila, yung para mag-check-in. Ang haba ng pila. And then, di ba 10 p.m. And then, nung naka-check-in na ako, nag-check-in na kami, mga ako naka-check-in, 8, 2 hours kami nagpila. 8:30 na kami naka-check-in. Doon sa pag-check-in, walang problema sa passport ng asawa ko tsaka yung anak ko. Kasi itong anak ko dual, American, Norwegian citizen siya. So, sabi ko sa asawa ko, gamitin mo ang American passport ni RR. So, ako lang ang Norwegian passport. So, hinanapan ako ng ESTA. Yung ESTA is a travel document for the European to come in America to visit. Allowed to visit in America for 3 months. Di ba nasa Sweden na kami December 15. 8 a.m. guys, nag-message yung anak ko. Yung Barnevern, bumalik ulit doon. May kasama silang pulis. Tapos pumasok sila sa pilitan sa bahay. Hinalaghog ng bahay namin. Parang naghahanap sila ng ebidensya guys. Tapos, may nakuha silang parang lumang ID ng asawa ko. Tapos sinabihan ng anak ko na your parent broke the Norwegian law. Ginanon siya. Tapos natakot na ako guys. Kinontak ko na yung abogado ko sa Norway. Yung lawyer ko na tulungan yung anak ko na hindi na babalik doon ng polis. Kasi wala namang kinalaman yung anak ko sa ginawa naming parent. Kasi wala naman, inosente naman yung anak ko. Wala naman siyang kasalanan dito. Hindi siya involved sa kaso. Yun na nga guys. Contact na ako ng abogado. Ayun na nga guys, nasa check-in na ako. Kasi ako talaga yung nag-check-in ng mga luggage. Kasi yung asawa ko nagbabantay kay RR. Yung sa gilid lang. Kasi ang haba ng pila. And then, yung babae, yung stewardess, natagalan sa passport ko, saka sa ESTA ko. Kasi yung ESTA ko, hindi daw nagmamatch sa passport ko. Kasi yung ESTA ko, kinuha ko yan early year December. Before December 14, kinuha ko siya ng parang December 5. Kasi nagpa-plan na kami ng vacation to America in December sa Christmas. Pero ayaw pumayag ng Barnevern na magbakasyon kami. Pero kumuha ako ng ESTA, parang December 3 or 2. So, yung ESTA ko, December 2 pa. Tapos yung passport ko, on that date, di ba? Bago yung passport ko. Passport ko lang sa ESTA. And then, passport ko nadala, hindi daw nagmamatch. Sabi ko, hindi nagmamatch kasi bago yung passport ko, kahapon pa yan. Hindi yung ESTA, December 2 yan. Kinuha. So, yung old passport na ginamit ko. Tapos sabi nila, yung kailangan nila, yung ESTA na bago. So, pumunta naman ako sa gilid, nag-apply naman ulit ako ng ESTA online, naghintay, mga pa guys, mga 1 hour bago lumabas yung result ng bagong ESTA kasi kinabahan talaga ako kasi yung plan namin, kapag 9:30 na, hindi pa din kasi
9 na guys. Kapag 9:30 na, hindi pa din lumabas yung ESTA ko, mauuna na si RR, tsaka yung asawa ko, ako na lang may iwan sa Sweden, tapos next flight na lang ako. Yung mas kinabahan talaga ako guys, tapos so, salamat sa Diyos, lumabas yung ESTA ko na bago guys. Yung luma kong ESTA na TY na yun, pero valid talaga yun for 2 years. Pero hindi na yun valid kasi yung passport ko nun iba. Kasi bago yung passport ko, diba? Ayun, naka-check-in na ako guys. Tapos, nung naka-check-in na kami, may isa pang pila, doon talaga sa pinakalooban, may isa pang control na mahaba yung pila na mag-ano din ng mga bag, may screen na yung body screen na papasukan. Yun ang pinakalas na control. Paglabas nun, duty free ng Sweden. Andun yun talaga ang pinaka-isang control. Tapos nung nakapasok na kami sa control, tapos nakita ko na yung nakalagay duty free, tuwang-tuwa ako guys. Tapos yun, nagtingin-tingin kami, nag-shopping kami ng chocolate, ayan. Tapos parang na-relax na ako konti kasi natapos na talaga kami sa control. Paglabas namin sa duty free, hinanap na namin yung gate. Tapos paghanap namin sa gate, may isa pa palang control. Yung control na yun, hinanapan yung asawa ko ng yung card niya na pwede ba siyang magstay ng Norway. Kasi yung asawa ko, ano pa siya, residence permit for 3 years. Kasi may expire na siya January 2023. Di ba December yun? So may 1 month pa siya. Hinanapan pa yung card niya. Kasi ang card niya, hindi niya alam kung saan niya ilagay. Inano pa naman sa maleta, hinalungkat. And then, ayun, yun ang hinanap sa kanya. Yun ang pinakalas na control na. And then, pumunta na kami sa gate. Parang, nakalimutan ko anong gate. Gate 19 ba yun yun? Pagpunta na namin sa gate, di ba pag gate na, boarding pass na lang ang hahanapin. At papasok ko na dun sa mga yung waiting area. Then, plane na, di ba? Ang Amerika pala, guys, iba. Ang Amerika, guys, may pipilapan ka pa na papel na back-to-back for 1 person. Kasama si RR. So, 3 papel pinilapan namin bago kami may pila ulit. Tapos pagpila ulit, pagbigay namin ng papel, kasi isa-isa kami ng papel ng asawa ko, pati si RR, may English naman talaga. May English yung nakalagay na question about travel or about sa'yo about kung nakapunta ka ng US, gano'n. Anong gagawin sa US. Tapos, okay na yung sa questionnaire ko. Tapos yung nagko-question sa akin, may nagbubulong sa nag-interview. Kinabahan ako. Tapos sabi nung nagbumubulong sa nag-interview sa akin, sininyasan yung asawa ko. Tapos yung anak ko, sabi niya, oh, you guys, you can go in. So, si RR, pwede nang pumasok yung mga American passport, pwede nang pumasok agad doon sa waiting area. Kasi andun na yung plane. Tapos ako ang naiwan, guys. Kinabahan ako. Ang isip ko, baka tinawagan na to ng Norway. Baka i-stop na ako. Tapos, kinabahan talaga ako. Tapos hapay sa akin, this way. Tapos pagdating ko dun, may kortina ba? May kortina. Tapos, pala, guys, yung kwarto doon, parang may yung sa security guard, ganun lang pala, guys, yung mga hindi American citizen, may control pa din. Tapos yung mga bag, ganun. Pero yung asawa ko si RR, wala nang control. Kasi American passport sila, diretso na sila. Kaya, ganun pala yun. Akala ko, i-stop na ko at huhulihin na ako. Advanced thinking, advanced isip. And then, yung nakaupo na kami, mga 10 minutes lang, tinawag na kami, guys. Papasok na kami sa train, naglalakad na kami sa aisle. Ayan, ipapakita ko sa screen. Ayan na yung aisle to airplane, to SAS siya, guys. SAS airline yata siya, guys. Itong aisle to the freedom. Tapos, nung nakaupo na kami, nagbibideo pa din ako. Ayan, makikita sa video. Tapos, and then guys, nakaupo na kami, yung take off na yung take off na yung plane, guys. Parang yung dibdib ko, guys, lumuwag.
Tapos, guys, kasi, nakalabas na kami ng, ng Europe, we go later. Actually, we will finish this one first. We will finish. And then, I'm talking to them first. I'm talking to them. Yeah. Talking to them. Very quick. Ventilate. Very quick. Yeah. And then, nung nasa plane na kami, guys, yung para talagang nabunutan ng meat, guys. Tapos, yun, 12 hours yung flight namin to Chicago. Ayan, yung after 12 hours, mahimig din naman tulog namin sa plane, guys. Tapos, masarap yung pagkain. Tapos, pagdating namin ng Chicago, may control na naman doon. Tapos, ang haba ng linya. Tapos, delay pa yung flight namin. Delay ng 2 hours ata. Ayan, guys, nung nasa Chicago na kami, ayan, video ako konti. And then, nakasakay na kami ng Chicago to California. Ibang plane na naman. And then, pagdating namin ng California, wala na siyang control, guys. Kasi yung control pala, doon lang yung pagpasok mo sa Europe to America. Pero galing na kami ng Chicago to San Francisco, parang local flight na lang siya, guys. So, wala nang control. Natuwa ako, guys. Kasi kinabahan ulit ako, guys, sa control. Kapag may control talaga, guys, control. Kasi iniisip ko, pipigil, kasi Norwegian yung passport ko, pipigilan ako. So, sa paglabas namin, yung kuhanan na ng maleta ko, sabi ko, babe, there is no control. Sabi niya, walang control kasi na-control na tayo sa Chicago. Galing na kay Europe to Chicago and then Chicago to California. Local flight na lang daw. And then tuwang-tuwa na ako. Tapos, hinintay namin yung bagahe namin. Tapos, tuwang-tuwa na ako. Picture. And then guys, sinundan na kami ng binan ko. Tapos, yun na pinakamagandang pakiramdam, guys. Nasa Amerika na kami. Na naligtas na namin si pero sinakripisyo ko yung 2 anak ko na iniwan ko lang bigla at hindi man ako nakapagpaalam. Masakit sa dibdib, guys. Yung iba, guys, judgmental lang talaga kasi sabi nila umalis na ako at iniwan, basta ko na daw iniwan na ang 2 anak ko. Pero hindi nila alam yung tunay, guys, na nararamdaman ko. Hindi ko gusto na iiwan sila. Napakahirap piliin kung sino ang piliin between your 2 sons and your small son. Pero pinili ko si Aral kasi maliit pa siya. Hindi pa niya kaya mag-isa yung anak ko, 17 na tsaka 22. Kaya na nila. Tapos naintindihan naman nila yung situation, guys. Pero yung mga ibang tao, yung mga kaibigan ko, na inaakala kong mga kaibigan, guys, hindi pa natunay. Ang dami kong kaibigan sa Norway, guys. Walang nag-ano sa akin, guys. Wala man nagsuporta. Merong 1 o 2 lang, guys. Pero sa dami. For 18 years ko sa Norway, ang daming nakakilala sa akin kung saan ako pumunta. Yung parang popular ako doon sa popular ako dahil sa chismis. Kasi sinisismis nila ako. Yun. Yung mga kaibigan ko na akala kong kaibigan, nasusuporta sa akin. Hindi pala. And then, guys, may nag-message pa sa akin dito na kahit saan sulok man daw kami magpunta, hahabulin pa din daw kami kasi Norwegian daw ang anak ko. Sabi ko, ano nang pakialam mo kung lumipat kami ng Amerika? Hindi mo naman buhay to. Wala ba kaming karapatan lumipat ng ibang bansa? Kung saan ligtas yung anak namin. May isa pa akong kaibigan, guys, na hindi ko alam kung kaibigan ba talaga na tinawagan talaga ako sa messenger. Akala ko susuporta yung, tama yung ginagawa mo, Arlene. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Tama yan, ligtas yung anak. Yun, ganun yung gusto kong marinig sa mga kaibigan ko na mga taga-Norway. Pero wala, guys, yung na-receive ko na tawag, bakit ka umalis ng Norway? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan?
hindi sana kayo nakaalis kung naka-advise ako sa'yo. Sabi. Tapos, bumalik ka na dito sa Norway. Mawawala yung barnatrig ng anak mo kasi sa Norway, guys. Yung anak mo from 1 year old to 18 years old, may pension, guys, galing gobyerno. 1,000 kroner. Which is 6,000 pesos or 5,000, depende sa palitan. A month. 5,000 or 6,000 a month. Magkano lang naman yun, sabi ko sa inyo, wala akong pakialam kung may pension ang anak ko o wala dito sa Amerika. Ang importante, ligtas siya. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, balik na kayo dito, wala naman kayong matirhan dyan. Sa ano naman kayo nakatira, sa lansangan. Sabi niya sa akin, nagulat ako sa mga sinabi niya, guys. Sabi niya sa akin, sa lansangan naman kayo nakatira, wala naman kayong tirahan dyan. Sabi ko, may tirahan naman kami dito. Andito yung mama at papa ng asawa ko. Andito kami andito ako sa biyanan ko. Ang laki nga ng bahay ng biyanan ko dito. Sabi ko, tapos sabi niya, mawawala yung ng anak mo, Barnatrig. Tapos sabi niya sa akin, tapos sabi niya, kung ako sa'yo, binigay ko na lang yan, bumalik ka na lang dito. Sabi ko sa kanya, ako may dalawa kang anak, di ba? May 5 years old ka, tsaka yung isa 8 yata or 7. Sabi ko, kung kukunin yung Barnevern, ibigay mo ba? Sabi niya, depende sa sitwasyon, kasi sa RR iba, ibibigay ko. Sabi niya sa akin, kasi hindi niya naranasan, guys, yung like, she's not on my shoes. Like, yun lang kadali sabihin, guys, pero hindi niya alam, guys, kung anong sitwasyon ko. Tapos, hindi ko akalain na masasabi niya sa akin yun. Tapos, yun naman, guys, wala akong natanggap na mga suporta sa mga kaibigan ko. Merong akong kaibigan na hindi umabot ng 5. Yun lang talaga sila ang pinaka totoong kaibigan. Sa mga kaibigan ko dyan sa Norway, alam niyo kung sino kayo. Salamat. Mga tulong niyo. Tusintak for alt na nakilala ko kayo. Hindi ko kayo makakalimutan kasi naging tunay kayo na kaibigan sa akin. Kahit andito ako sa Norway. Lalo na kay Adelaida again. Salamat Salamat sa inyo. Na mga tulong mo. Kahit nasa US pa rin ako, tinutulungan pa rin ako ni Adelaida kapag kailangan ko ng pera. Kasi 8 months ako dito hindi nakapagtrabaho. 8 months bago lumabas yung visa ko. Kaya, hirap talaga, guys. Hirap. Dito sa Amerika, guys, bumalik ako sa umpisa. Walang trabaho, walang visa. Kahit ang ganda na ng buhay. Dito sa Amerika, guys, bumalik ako dito sa umpisa, guys. Sa pinaka level 1. Na walang trabaho, walang visa, lahat-lahat. Giniba ko lahat yung buhay ko sa Norway. Ang ganda ng trabaho ko. Nag-i-school pa ako. Ang ganda ng trabaho ng asawa ko. Maganda ang buhay namin doon. Kahit hindi naman kami mayaman. Kasi, guys, maganda naman talaga ang Norway. Yung Barnevern lang ang nakakasira sa imahe ng Norway. Pero ang Norway maganda talaga, guys. Lalo na yung health benefits nila, guys, libre. Sila ang the best health benefits. Pero yung Barnevern lang talaga ang nakakasira. Ang sumira ng buhay namin. Sinira ang pamilya ko. Winasak yung pamilya ko. Hindi ko sila mapapatawad, guys. Siguro balang araw, pero hindi pa ngayon. Kasi sa ginawa nila, ang sakit na ginawa nila sa akin. Grabe. Ngayon, 11 months ko nang hindi nakikita yung mga anak ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung paano sila i-petition dito kasi lampas na sila ng 18. Ang hirap talaga, guys. Kaya sa mga kaibigan ko dyan sa Norway for 18 years, sa mga nakilala ko, talk for alt, Ola sa amin.
for out Norge. Hindi ko akalain na maging ganito guys, na andito na lang kami actually sa Amerika, because America has a freedom to raise your own child. As a freedom how you raise your own child, as long as you will not punch them. Sa Norway guys, hindi. Kahit hindi mo sinasaktan yung anak mo, may kaso ka pa din sa Barnevern. As long na may... Kung nasa system ka na ng Barnevern guys, ang hirap lumabas. Ang hirap makalabas sa Barnevern system. Kaya, ano sana nila guys, dapat may dyan na isa na politics na mag-stop dyan sa Barnevern. Pero, culture na nila guys, wala nang pag-asa yan. Ang dami ko ng kaibigan guys, nasa 5 friends ko guys, iba't ibang lahi, nakuhanan sila ng anak, dalawa pa. May 2 Pilipina guys na nakuhanan ng anak. Hindi na nila nakuha hanggang 18 years old guys. Kaya yun ang iniisip namin, ang hirap. Kasi yung iba pinapalitan pa ng pangalan, yung iba hindi ka pa allowed tumawag sa anak mo. Ang hirap. Kaya hindi ko kaya mawala yung anak ko. Kaya ginawa namin ang lahat para sa kaligtasan ng anak ko. Yung iba guys, akala nila madali lang. Pero hindi guys. Ang hirap. Ang hirap sa isang ina, iiwan ang 2 anak guys, na hindi ka man lang nagpapaalam. Hindi mo man lang sila mayakap. Kasi wala ng oras guys. Kasi baka mahuli kami. Mahuli si RR. Ang hirap talaga guys. Yung sa mga kaibigan ko dyan sa Norway na ang swerte na hindi nakaranas ng Barnevern, hindi naging divorce, ang ganda ng buhay, swerte nyo. Pero huwag kayong manghusga. Huwag kayong manghusga sa ginawa ko. Kasi hindi nyo alam yung naranasan ko. Oo nga, swerte yung makapag-asawa ng puti, makapag-abroad. Pero ang pag-aasawa ng puti ay parang isang sugal guys. May manalo, may matalo. Pag-asawa rin ako ng puti dati. Pero hindi ako pinalad. Nakapag-asawa na ako ng 2 years. Kaya nakapunta ako ng Norway, nakastay ako. Pero I've been single mom for 15 years. And then, nakilala ko yung asawa ko ngayon na American film in Instagram. Kaya, yun. Yung katuluyan. Ayan. Kaya, ayan si Arara. May Arara kami na nagpabago ng buhay namin. Habang andito kami sa US guys, hindi namin akalain na susundan pa kami dito ng Barnevern. January, nakatanggap kami ng message sa abogado ko na nagkontak ang Barnevern sa kanya, magkakaso daw sila, kakasuhan daw kami. Mga papers na manggaling sa akin, na mga documented na pinadoktor din namin yung anak ko dito, inaalagaan din namin yung medical niya, ganun-ganon. Yun, kami, nagpalitan by email, ganon. And then, habang nagkakaso guys, inaasikaso, yung date ng party guys, February 20. Yung party guys, February 20. Yung party pala guys, February 8. Yeah, February 8. Yung party, 2023. And then, noong January na guys, isang araw guys, may kumatok dito bigla sa door. Pagbukas namin, Childwelfare America, CPS. And then, in-interview ako 1 hour, pati yung asawa ko 1 hour.
bakit andito na kami sa Norway? Ano daw ginawa namin dito? Ano daw nangyari sa anak ko? Kasi, nakatanggap daw sila ng tawag ng Norway na may pamilya dyan. Ito yung name at address. And then, yung sinasabi ng Barnevern doon, hindi nila masabi-sabi na maliit si RR, hindi makapagsalita. Ang sinasabi nila doon sa papel, neglect. Neglect daw yung anak namin. And then si RR, chinek na may mga kung may mga sugat or bugbog, pasa. Wala naman siyang nakita. Tapos, sinabi namin kung bakit nandito kami. Tapos, ang bait ng case worker na na-assign sa amin, nag-group hug pa kami bago siya umalis. Tapos sabi niya, sasabihin niya sa supervisor niya ang nangyari, tapos ipapaklose niya agad yung kaso. Pero nakuha namin yung certificate talaga na dito sa Amerika na close case na. Bago pa lang. September. August katapusan. Nakuha namin August katapusan, guys. Ang tagal nilang nirelease. Pero matagal na close yung case. Kasi naawa sila sa amin kung ano nangyari. Bakit mangunguha na ng bata bakit mangunguha yung bata yung mga taga Norway. Tapos yung sinabi namin lahat-lahat. Kasi kinuwento namin lahat sa kanila. At naintindihan naman nila. And then yung February 8 na court namin, guys. 2 weeks before February 8, 2023, na-dismiss yung case ng Barnevern. Dinismiss ng judge, binasura, kasi useless, di ba? Ano naman, nandito na kami sa Amerika, di ba? Wala naman talaga kaming kasalanan, bakit pa magkukorte? And then tawang-tawa na kami, guys, na malaya na talaga kami sa kanila. Yung kahit kung tutusin, wala naman talaga kaming kasalanan. Pero tawang-tawa ako kasi ayaw ko nang may mga kaso-kaso na ganyan yung sa against the government. And then, guys, nung dumating kami dito sa Amerika, December 15, hapon, mga alas 5. And then, yun, parang parang nakalaya. Parang kasi sa Norway, di ba, 1 month yung namin, para kaming may sa leeg doon, yung parang preso talaga yung feeling ko. Kasi kahit nakakalakad kami, nakakalabas kami, pero nasa Barnevern case kami. And then, guys, andito na kami sa Amerika. Yun. Tuwang-tuwa na kami. Pero, hindi tuwa na as in tuwa. Tuwa lang kami na nalagtas si RR. Yung dalawang anak ko. Na-miss ko na talaga daw. Sa mga may anak dyan sa Norway na lalo na yung baby pa talaga na 5 years old below, mga bata, elementary, below 18, lalo na yung mga baby, madaming mga baby cases. Kayo, guys, mag-ingat kayo, parang lesson na to, guys. Mag-ingat kayo sa Barnevern, kasi hindi nyo alam sa makalawa or anytime, mabarnabarn din kayo. Kaya ingat sa mga Pilipino ko dyan sa Norway. Sa mga kaibigan ko dyan. Takk for alt, alle sammen. Takk Norge for 18 år. Mitt liv veldig bra der. Min Barnevern gjør ikke bra til meg og min familie min. Og min sønn Kent og Chris, jeg savner deg mye. Vi ses snart. Vi ses Norge i fremtiden. Takk. Ha det bra. Bye-bye. Bye-bye. Ha det bra. Alle sammen. Takk Norge. Bye-bye. Stoel, jullie het. Stoel. Doe anything. Hoe de truck
airplane there. Airplane, the wings. Oh, airplane. Wow. Wow. Airplane. Wait, airplane. Whee. Wow. Picture, babe. Picture, babe. Picture. Whee. Ooh, thank you, bird. Picture, babe. Picture. Si mama. Yan ka si mama. Umisti siya. Beverages and fresh food available for purchase, or any of those Okay. things. Fired. Chicago. Soba.